Wall pala natin. Ayan. So, magandang araw guys. Ito, share ko sa inyo yung trouble na to na nagpasakit ng ulo namin. Ayan. 3 days namin tong dinadiagnose. Nissan Almera 2017 sir, no? 2019. Ayan. Tatlong araw na kami nagto-trouble kung ano yung problema. So marami na kaming pyesa na sinasimulate. Ayan. Simulate kami ng rotor disc, brand new. Ganun pa rin. Nag-simulate kami ng stabilizer link. Ganun pa rin. Yung brake pad niya, since manipis na, ayan, pinalitan namin. Yung caliper kit, nasira na rin yung goma, kaya pinalitan namin. Tapos, itong rubber mounting, yan. Dahil sira na rin siya, kaya pinalitan namin. Pero, same issue pa rin. Ang issue niya ay nagsishake yung body kapag nasa 90 to 100 kph. Yan. Marami na kami nagawa. Pati nga yung transmission na isa sa pwede naming pinaghihinalaan na ginawa na namin, chinek, tapos pinalitan ng fluid, pero same pa rin. So chinek na rin namin yung ibang parts ng mga suspension tulad yan. Ito pa lang, lower arm, nagpalit din kami nito kasi sira na yung bushing niya, pero still andun pa rin yung shaking ng sasakyan. So nagsishake talaga yung body ng sasakyan kapag ina-accelerate. Pero kapag hindi na-accelerate, walang shaking na nangyayari. So kapag naka-release doon sa gas pedal, walang shaking na nangyayari. At yun nga, inaisa-isa namin yung mga possible cause kung ano yung pinanggagalingan. Tapos niretight na rin namin yung mga pangilalim, yung mga body mount niya, na mga suspension. Ayan. Wala namang maluluwag o natanggal. Tapos yan, chinek na rin namin yung tie rod, rack and pinion. And then yun nga, stabilizer link, nag-simulate na kami. Then, at yung pinakauli namin ginawa, nag-simulate kami ng yung knuckle niya, saka yung drive shaft. Yung drive shaft o yung axle niya, ayan, yung drive shaft, ayan, ito, yan, yung nakikita niya, yung CV joint, inner sa outer, isang buo yan. Nag-simulate kami, pati itong knuckle, rotor disc. At yun, then upon road test, nawala yung shaking nung na-encounter namin, o yung issue, o yung concern ni sir, nawala. Then, in-isolate namin isa-isa kung saan talaga, kung dito ba sa knuckle o kaya dito sa may drive shaft ang may problema. Ang ginawa namin, nung nag-simulate kami ng knuckle and then drive shaft, in-isolate na naman namin yung itong knuckle niya, binalik namin para ma-confirm kung ang may problema yung drive shaft o kaya yung steering knuckle niya. Nung naikabit namin yung knuckle, wala yung issue. Ibig sabihin hindi bumalik. Ibig sabihin wala sa knuckle at wala dun sa mga parts na pinalitan namin. At yun nga, ang isa sa pinakalas na talaga is yung drive shaft niya. Yan. Yung CV joint inner saka CV joint outer, o kaya constant velocity joint kasi ang tawag diyan, sa isang habanin o drive shaft. Ngayon, nilagyan ko na rin ng grasa yung kabila. Din ito, hindi ko nalagyan ng grasa yung part na to kasi intact pa naman yung pagkakabit ng goma. Yun nga lang, ang hindi ko napansin, yung drive shaft niya, yung inner ay may tama na pala. So yan. Ang nag-cause, at ngayon okay na yung unit kasi nung ni-road test, talagang isolated lahat talaga ng parts parts by parts kami para talagang matumbok yung problema. Then pinaka nga namin is yung drive shaft. Ngayon nung ito ng drive shaft yung nakikita kong problema dito, chinek namin yung mismong drive shaft, and then ito yung nakita namin sa drive shaft. Ayan. So napakahirap i-diagnose ng ganito kasi unang-una, yung drive shaft na nandun sa yung inner is nakatago. Tapos kapag nakakabit yung mismong drive shaft, may tripod kasi yan nandun sa loob Hindi mo basta ma-check yun kapag nakakabit. Kapag nakatanggal lang at tugutin mo yung mismong tripod niya o yung pinaka mismong shafting na ito, doon mo lang siya makikita na
mache-check yung mismong bearing nung ano, nung mismong inner at yung mismong inner CV joint. Yan. Then ito yung nakita namin. Ayan. Ito yung inner. Ayan, ito yung inner. Ayan. So kung makikita nyo, ayan, kitang-kita naman. Ayan. May kanal na. Ayan, may kanal. Tapos, ayan din dito, may mga kanal na. Sabihin, pag ganyan kasing may kanal yan, yan, may kanal yung mismong inner CV joint nyo, umuupo na dyan yung bearing. Ngayon sa high speed, ayan, dahil nga mabilis ang ikot nito galing doon sa transmission, pagka umupo dyan yung bearing, ang mangyayari, ang tendency, nagkakaroon ng kanal, magkakaroon ng play. Ngayon yung play na yun yung nagkukos kung bakit siya nagkakaroon ng body shake. Kasi mula dun sa transmission, na ito kasi yung inner, ito yung nakatusok dun sa transmission, yung power mula dun sa transmission na galing sa makina, pag na-transfer dito, ang magdadala nun, yung shop na mayroong mga bearing dito sa loob. Yan yung mga inner bearing kung tawagin. Ngayon, ito yung naging problema. Nagkaroon ng kanal dahil walang nag-lubricate na grasa, katagalan, nagkaroon ng kanal, ayan, diyan sumasala yung inner bearing. Pag nagkaroon ng movement yung bearing, yan, kumakanal, kumakanto, nagkakaroon ng shaking o malakas na vibration. Parang ganun. O shake, body shake. So dalawa yan. Dalawa yung mayroong tama. Yan. Dalawa yung mayroong tama. Kasi dapat to, itong surface na to na dinadaanan ng bearing, yan, diretso lang yan, flat lang yan. Walang uka yan o butas. Ito may butas oh. Kasi ang laro ng inner bearing diyan, side to side yan, tapos may konting play na forward, backward, tapos may konting play na side to side. Yan, ganun ang laro ng bearing yan. Ngayon, kapag tumatakbo ng high speed, nakakanal, nagkakaroon ngayon ng shaking. Nagkikreate siya ng malakas na paggalaw ng mismong drive shaft na natatransfer naman doon sa body. Kaya isa yan sa naging problema ng Nissan Almera na to. Buti na lang meron tayong surplus na inner CV joint. Ayan, yung pinaka-inner. Yan, napalitan natin siya. Then after nyan, road test na lang para malaman kung meron pang body shake. So ayan, kapag may nakakaramdam kayo ng body shaking, kapag tumatakbo kayo ng mga more than 80 kph pataas, o kaya pag 100 kph, yan, marami kayong pwede talagang i-check. Unang-una yung rotor disc, brake pad, wheel alignment, gulong, kung oblong, yung balancing nun, at ano pa ba, ayan, kung lobo yung yung gulong, kung defective yung gulong nyo, ayan. Tapos kung may mga problema kayo sa pang-ilalim. So marami talaga pwedeng maging cause. Yun nga lang, yung mga yun, kailangan talaga i-isolate nyo isa-isa. Ngayon, sa pag-isolate ng mga parts na yan, ayun lang talaga, magastos bago matumbok yung problema. So kami naman dito sa Nisker, ayan, hindi muna namin bili yung customer na mga pyesa. So ang ginagawa namin, kami nagpo-provide ng pyesa para ipang-simulate, and then pag hindi yun ang problema, hindi namin yan pinapabayaran sa customer. Yan. So agad sa matumbok namin kung ano talaga yung problema, yun talaga yung namin. Yun yung goal namin, yung makuha kung ano talaga yung problema. Yan. Kaya yan, hindi babayaran ni client yung ibang mga pyesa na dyan kasi kumbaga yan yung mga pinang-simulate namin pyesa. At kasi hindi naman yan yung nag-cause kung bakit nagbabody shake yung Nissan Almera. So ayan. So yun lang guys, malaking tulong to sa mga may problema sa inyong Nissan Almera kapag gano'n ang nararamdaman nyo. Once na
tumaas kayo ng 80 to 100 kph at nagsishaking, ayan, isang problema niyan is yung CV joint nyo. Ayan, itong mismong CV joint. CV joint inner ang tawag yan. Ayan. So yun lang guys. Malaking tulong to para sa inyo. At magiging tawag doon, lesson yung mga ano, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung magiging problema ng inyong sasakyan.